Alam nyo ba, maliban sa mga physical na katangian ng isang babae, ito yung pinakamahalaga na hinahanap ng isang lalaki sa babae. Ito yung magiging basihan kung tatagal ba ang inyong relasyon. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga ugali ng babae na gustong-gusto ng lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so eto ating alamin ang mga ugali na yan na talagang gusto ng lalaki sa babae. Number 1, eto, yung malambing. Wow! Kapag nilalambing mo ang partner mong lalaki, ramdam na ramdam niya yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi ang mga lalaki, bihira ang mga lalaki na malambing. Of course, meron din mga malalambing na lalaki. Meron din yung mga showy. Meron din yung mga nagpapakita ng emosyon, nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga paglalambing din sa kanilang partner na babae. Pero karamihan ng mga lalaki, hindi. It's either nananahimik lang sila, kumbaga yung pagmamahal nila sa babae, ipinapakita na lang sa mga kanilang ginagawa. Di ba? Karamihan, ganun ang mga lalaki. Kaya, kapag nakikita nila sa partner nilang babae na naglalambing, malambing sa kanya, lumalabas yung pagiging malambot nila, di ba? Malambot talaga. Alam mo, ang ibig sabihin ng malambot na yan, tungkol yan sa emotions niya. Kasi, di ba, ang lalaki talagang tigasin yan. Tahimik yan, tapos, ayan, seryoso, o ganun, karamihan. Kaya yung mga paglalambing mo na yan, iba ang dating sa lalaki. Kapag nilalambing mo ang lalaki, nagbabago yung nararamdaman niya. Kasi yung ipinapakita mong mga paglalambing mo, sobrang iba ang dating sa lalaki. Sobrang kasiyahan, ika nga, sobrang naliligayahan siya sa mga ipinapakita mo sa kanya. At yan yung ginagawa mong paglalambing, di ba? Kaya kapag malambing ka sa partner mong lalaki, ituloy mo lang yan. Gawin mo lagi-lagi sa partner mong lalaki kasi ang lalaki, gustong-gusto namin yan. Di ba? Na kami ay nilalambing. Nararamdaman namin. At kami rin ay sobrang natutuwa. Gustong-gusto namin yan. So, ayan po. Ang number 1. Number 2. Ito, yung palangiti at kayang tumawa. Wow! Oo. Alam mo, ang lalaki, kapag ikaw ay palangiti, mas na-attract ang lalaki sa'yo. Mas nai-inlove siya. Kasi yung mga ngiti mo na yan, iba ang dulot na pakiramdam sa lalaki. O, di ba? Kaya ngumiti ka lang kapag kasama mo ang partner mo. At dapat, kaya mo ring tumawa. Kung nagpapatawa yung partner mo, tumawa ka. Or, kapag ikaw ay biniyayaan ng humor, i-share mo yung mga humorous side mo. Di ba? Magpatawa ka. Kapag ipinapakita mo yung side mo na nakakatawa sa partner mong lalaki, nako, mas lalo siyang masaya. At alam mo, kapag masaya ang lalaki, mas nai-inlove yan sa'yo. Totoo yan. Dapat ito yung mga katangian na i-improve mo. Yung pagngiti mo at yung kaya mong tumawa or kaya mo ring magpatawa. In short, meron ka ring sense of humor. Ganun po yun. So, mas ma-appreciate niya yung mga ganyang mga nakakatuwang ginagawa mo sa kanya. Di ba? Nakakatawa na, masaya na kayong dalawa, mas tumitibay pa ang inyong samahan at ang inyong pagmamahalan, di ba? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung honest ka. Mahalaga yan. Yan ang talagang ugali o katangian mo na talagang hinahanap ng lalaki. Kasi kapag honest ka, siguradong tatagal ang inyong relasyon. Kayo ay magiging for life, di ba? Kasi ang honesty, kaakibat na niyan yung pagiging tapat mo sa kanya, yung pagiging loyal mo sa kanya, yung pagiging trustworthy mo, andyan na lahat yan. Halos lahat ng magaganda sa iyo ay lumalabas na. Kasabay na yung pagiging honest mo, okay? Kaya kapag tunay kang tapat sa iyong partner na lalaki, siguradong mas lalo kang mamahalin ng lalaki, di ba? Yan talaga yung katangian na hinahanap ng lalaki. Ito yung katangian na talagang maaring maging basihan kung kayo ba ay magtatagal or hindi. Dahil sa katangian na yan, yung pagiging honest. O, di ba? So, sana
honesty, di ba? Sabi nga, di ba? Honesty is the best policy. Di ba? Yan ang dapat nating panatilihin sa ating relasyon. Babae ka man or sa lalaki. So, it goes both ways. Okay? So, ayan po. Ang number 3. Number 4. Ito, yung open-mindedness. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ito yung pagiging bukas, yung pagiging malawak ang iyong pag-unawa. Di ba? Kasi kapag ikaw ay papasok sa isang relasyon, talagang may mga bagay-bagay na magkaiba kayo. Kaya dapat ikaw at siya, babae at lalaki, ay dapat nag-a-adjust. Wala namang magkarelasyon na nagsama na lahat ay perpekto, di ba? Maraming bagay dyan na magkakasalungat sila ng mga opinyon, yung mga gusto nila ay hindi tugma. Dapat nag-a-adjust kayo bilang babae. Kung ano man yung mga bagay na hindi mo gusto or yung mga gusto mong mangyari, dapat maging bukas ka sa pakikipag-usap sa iyong partner, di ba? Dapat open ka rin na matuto sa mga bagay-bagay na ikakaunlad ng inyong relasyon, di ba? So ito ay isang give and take kasi nasa isang relasyon kayo. So bilang babae, mag-a-adjust ka. At yung partner mong lalaki, mag-a-adjust din siya. So kayong dalawa ay magsasalubong, mag-a-adjust kayo pareho. Pare-pareho kayong matuto sa mga bagay-bagay na mga bago sa inyong dalawa. Sa isang relasyon, talagang mangangapa kayo, lalong-lalo na kapag mga bago pa kayo, di ba? May mga bagay-bagay dyan na talagang medyo magugulat ka, di ba? Kasi hindi mo akalain na ganun pala yun, di ba? So matuto kayong dalawa, mag-adjust kayo sa mga sitwasyon, sa mga bagay-bagay, o di ba? Kaya yan po, ang number 4. Number 5, ito yung pagiging resilient or resilience. Ito yung pagiging matatag. Mahalaga ito sa isang relasyon kasi sa isang relasyon, napakaraming pagsubok na dadaan sa relasyon nyo or sa buhay mag-partner, o di ba? Sa umpisa, talagang maayos yan. Masaya lahat. Pero darating at darating yung mga bagay na tayo ay magugulat. Tayo ay masyashock. Tayo ay talagang hindi natin akalain na darating sa buhay natin. At dahil ikaw ay matatag, ikaw ay matibay, ikaw ay malakas, resilient, ika nga, ay mapagtatagumpayan yung mga bagay-bagay na yan. Yung mga suliranin na yan, ay talagang ma-overcome yan kapag ikaw ay isang resilient na babae. Di ba? Of course, ang mga lalaki, talagang sila yung haligi, di ba, ng tahanan. Kaya yung resilience nila, nandyan na. At kapag nakikita niya na ikaw, na partner niya, ay resilient din, matibay din, malakas, talagang lumalaban, mas lalo siyang lumalakas, di ba? Mas nagkakaroon siya ng support, moral support, na ipagpatuloy or labanan yung mga problema na dumarating. O, di ba? Kaya kapag nakita ng partner mong lalaki na ikaw ay isang resilient na babae, wow, hangang-hanga siya sa ganyang uri ng ugali o katangian mo. O, di ba? Bihira ang ganyan. Karamihan, madaling sumuko. O kaya, aalis na lang, iiwanan na lang yung problema. Ganun ang karamihan. Pero kapag kaya mong labanan yan, sigurado na magtatagumpay din. Basta magtulong-tulong kayong dalawa, di ba? Bilang mag-partner, mag-asawa. Okay? So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito, yung authentic or authenticity. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ito, yung original ka. Hindi ka gaya-gaya. Ganun yun. Alam mo kasi, sa panahon ngayon, di ba, halos lahat ay gumagaya. Di ba? Lalong-lalo na sa mga uso. Karamihan ngayon, dapat sunod sa uso. Kung ano yung in, ay dapat yun din ang gawin mo. Pero kapag ikaw ay iba sa lahat, naku, mapapansin yan ng lalaki, o di ba? Kasi parang sa isang crowd yan eh. Kapag ang lalaki nakatingin sa isang crowd ng mga babae at lahat pare-pareho ang itsura, lahat pare-pareho ang ginagawa, at nakita ka na, iba to ah. Iba naman ang style nito. Iba rin ang mga ginagawa. O di ba? Kaya yung attraction ng lalaki, doon na nakatuon sa'yo. Kasi authentic ka, kakaiba ka. Ikaw lang yung ganyan. Samantalang lahat, iisa ang itsura nila, iisa ang kulay nila, iisa ang ginagawa nila. Di ba? Wala ng originality. Ayan, ikaw na yung nagiging original ka, authentic ka, yan. Yan ang gustong-gusto ng lalaki na katangian ng isang babae. Kung ano yung totoong ikaw, yun ang ipakita mo sa lalaki. Huwag kang gumaya.
para lang magpa-impress. Hindi ganon. Kasi hindi tatagal ang mga ganyan. Kaya mo ba na for life na maging sunod-sunuran sa mga ganyan para lang magpa-impress? Siyempre, nakaka-stress yun. Mahirap yun. Hindi mo kayang panindigan yan araw-araw for life, di ba? Kung ano yung ikaw, ganon yung iportray mo. Ganon yung ipakita mo. Okay? So, ayan po, ang number 6. So, ayan po, ang ilan sa mga ugali ng babae na gustong-gusto ng lalaki. Napakarami ito. Pero ito lang ang ating kayang bigyan ng linaw at bigyan ng konting kwento. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.